Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning in Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon ang araw ng pagsamba. Dapat malaman na ang araw na Sabado ay araw ng panagkakatipon, na iyon ang araw na utos sa ating Amang Diyos na kailangan sundin sa tao. Pero ano ang sinunod ng tao ngayon? Ang sinunod ng tao ay ang kanyang sariling kagustuhan. Ang mga kasamaan lumaganap sa buong mundo. Lalo na dito sa ating bansa ng Pilipinas. Marami ang kasinungalingan, marami ang mga pagnanakaw, marami ang mga pagkakasala. Pero tingnan mo sila. Sila'y sumasamba din. Mali naman ang kanilang ginagawang pagsamba. May mga tao na may mga relihiyon, pero mali din ang kanilang mga nasasakupan ng mga relihiyon. Napakarami. Kaibigan, kapatid, sila, kayo na mga sumasamba at nagsisamba sa iba't ibang mga relihiyon tulad ng Iglesia ni Cristo, tulad ng Born Again, Pentecostal, Saksi ni Jehovah. Marami ang kanilang mga relihiyon. Hanggang ngayon, gumagamit pa sila ng Biblia. Ang pinakamatindi itong Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon, nag-iimprinta pa sila ng mga Biblia. Tapos, kung sino yung mag-eskwela, mag-aaral ng Bible, ibibinta nila yun. Napakamahal. Kawawa talaga. May apo ako na nag-aral ng ministro. Kawawa talaga. Kahit isang guro ang kanyang ina, kahit naghihirap sila, pinapaaral nila ang kanilang anak. Dahil sa maling paniniwala. Sabi nila, kung hindi ka magpasakop sa Iglesia ni Cristo, ay hindi maliligtas. Kahit magnakaw pa, kahit gumagawa ng mga kasalanan, basta Iglesia ni Cristo, daw, sabi nila, ay maliligtas. Sabi nila yun. Ngayon, ganon din sa iba't ibang mga reliyon. Hanggat ngayon, gumagamit pa sila ng Bible. Pero kaibigan, kapatid, alam mo, ipabalik-balik sa Amang Diyos ang nakasulat sa Daniel 12:4. Ano po ba ang nakasulat sa Daniel 12:4? Ang sabi sa Daniel 12:4 ay nagsasabi, inuutusan ng ating Amang Diyos si Daniel. Ang sabi niya kay Daniel, 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 takupan mo na, padlakan mo na yung Biblia hanggat pagdating sa araw ng paghuhukom. Bakit sinabi
sa Amang Diyos kay Daniel na padlaka na ang Biblia. Sa una pa, nakikita na sa Amang Diyos kung ano ang gagawin ng tao. Ang gagawin ng tao, magtayo siya ng sariling reliyon, tapos gagamit ng Biblia para makapangorta. Magmisyon yun sila para dumami ang kanilang mga membro. Magbahay-bahay yun. Mag-house to house yun sila. Para dumami ang kanilang mga membro. Ang hindi nila alam, pero hindi ako maniwala na hindi nila nalalaman kasi nagbabasa sila ng Bible. Yung nakasulat sa Daniel 12:4, nabasa nila yan, pero ini-ignore lang nila. Kasi hindi nila maituturo sa kanilang mga membro na yun pala ay matagal na pinasaran, pinapadlaka na, hindi na ipagamit. Ang iba, nagpapasakop para maligtas daw siya kahit siya'y naghirap. Ang kanyang pira, binigay niya doon sa pastor, sa ministro. Kaibigan, kapatid, ang mga pastor, mga tamad yan, yung mga ministro, mga tamad. Samantala, ang utos ng ating Amang Diyos, magpatuloy kayo sa inyong pawis para ikaw ay makakain. Kasi mula ka sa lupa, mula ka sa alabog, at babalik ka rin sa lupa, babalik ka rin sa alabog. Oh. Yung siyempre magtulo ang mga pawis na sa kanilang mukha para palagi silang gumagamit ng Biblia. Kaibigan, kapatid, kung naghirap ka sa mundong ito, tuwing Sabado, sa ganitong oras, makinig ka at magpasakop ka sa The Holy Quadrilogy Religion. Kasi, kapatid, ang Holy Quadrilogy Religion ay ang nag-iisang reliyon sa buong mundo. Yung mga taong gumagamit ng Biblia, nalalaman na nila na ang Biblia ay hindi ipagamit. Ang isa na nagpapatunay, yung si Habakuk. Ang sabi ni Habakuk, kayong lahat, gumagawa kayo ng iba't ibang mga relihiyon. Gusto ninyo maangkin ang buong sanlibutan para lamang sa inyong sariling kagustuhan? Bakit pinabalik-balik ito? Para maituro ko ang tama. Kasi mga mali yung mga ginagawa nila. At ano pa ang sinabi ni Habakuk? Pagdating ng araw ng paghuhukom, kayong lahat ng mga gumagawa nito ay ihahagis kayo sa dagat-dagatang apoy.
Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid. Yung po bang naniniwala na ang karamihan yan sa nasa yung tinatawag na kung tanongin mo sila, ilan ang Diyos? Ang sagot nila, isa. Pero may dalawang persona. Ang ibig sabihin ng persona, Espanyol kasi yun yung persona. Ang ibig sabihin sa English, person. Ang ibig sabihin sa person, tao. Ilan ang Diyos? Isa. Pero may tatlong persona. Ang tanong ko ito, ganito. Sinong guro na nagtuturo na 1 plus 1 plus 1 equals 1? Tayong lahat ay dumaan sa elementarya. Walang guro, walang teacher na nagtuturo na tanungin mo, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Tatlong persona. Wala. Mali. Ang mga paniniwala na iyan ay mali. Kasinungalingan. At wala ka rin mababasa sa Biblia nung ipagamit pa ang Biblia na ilan ang Diyos? Isa, pero may tatlong persona. Wala talaga. Wala. Iyon ang mga tinuturo ng mga paring Katoliko. Ito ngayon, kaibigan, kapatid, huwag kayong magalit sa akin. Kasi ituturo ko ang tama. Tama ba na hanggang ngayon gumagamit ka pa ng Biblia? Hindi po. Kasi matagal nang pinapadlakan, pinasarahan. Tama ba yung palagi kang humihingi ng pera? Yung mga pastor, yung mga pastora, kaibigan, kapatid, matagal na ang Biblia nag-iistudihan sa mga Bible scholar para sila ay magapangwarta. May 10% sila. Ang napakatindi yung Iglesia ni Cristo. May abuloy sila sa panahon ng kanilang mga pagsamba. May pinig sila sa construction. Kung may masira daw ng mga bumbilya, mga ilaw, doon sila magkuha. Pero yung abuloy ay hindi kinukuhaanan nila. Nandoon sa kang Manalo. Yung pira, yung abuloy. May ano pa, may tinatawag pa sila pinig sa pasalamat. Taonan yan, magpapasalamat sila. Napakarami ang mga pera na natanggap nila mula sa mga tao. Ito namang mga pari, iba rin ang kanila. May tinatawag silang tithes. At sa panahon sa kanilang mga pagsamba, may pagsamba sila araw-araw. May sa umaga, may sa tanghali, may sa hapon, sa gabi. Para makalikom sila ng maraming pera. Ito namang halos iba't ibang mga reliyon. Born again, Pentecostal, lahat sila. Yung nakasulat sa Biblia na kailangan 10% daw, yung ikapulo ba? Ang sabi, dalhin niyo doon sa simbahan para may makakain sila doon. Sino ang mukain? Yung pastor, yung pastora, yung pari,
ministro. Yun, ito po kaibigan, totoo ito. I-ignore lang ng mga tao. Pero kaibigan, kapatid, kakaunti lang talaga ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kakaunti lang. Ang huhukuman, naku, napakarami. Tulad ng buhangin sa tabing dagat. Pero kaibigan, kapatid, kahit yung namayapa na yung si Eli Soriano, namayapa na si Eli Soriano, siya po ay nagtuturo at nagsasabi na talagang darating ang apat na malalakas na hangin. Maminsala daw. Siyempre, itong lahat ng mga tinuturo ko sa inyo ay totoo. Ano po ba ang ibig sabihin sa apat na malalakas na hangin? Ito, si Jehovah, Jireh, Jason, Jesus Christ. Ito ang apat na malalakas na hangin. At ang dagat na sinasabi ay mga tao. Kusukusuhon sa upat ka makusog nga hangin ang dagat. At mayroon pang, sa una pa, nabasa ko na yan. Giukon ang dagkong kabukiran. Ang mga bundok na iyan ay ang malalakas at mga malalaki na mga reliyon. Sa una pa, kasi nung ipagamit pa ang Biblia, nagbabasa talaga ako ng Bible. At mayroon pang nakasabi doon na ang mundong ito ay hindi gigibain. Kasi dito huhukuman ang taong gumagawa ng mga karumihan, mga kasalanan. Dito sila ihahagis. Kaibigan, mauna siya ang tinuod. Sayang lang ang iyong ginagawang sumamba sa mga mali na mga reliyon. Sayang ang pagsamba nila kasi yung mga sinasamba ninyo mali, hindi tama. Ang utos sa Amang Diyos, ito ganito. Pagdating sa huling araw, darating ang apat na malalakas na hangin. Itong the Holy Quadrogy. Saan magmula? Dito, sa malayo, sa malayong silanganan. Hula iyan. Hula ng propetang si Isayas. Na darating talaga may isang taong tatayo at magtuturo sa mga salita ng Amang Diyos. Saan banda dito sa halayong silanganan? Bakit dito sa Mindanao? Kasi ang Mindanao na ito ang tinatawag na lupang pangako. Ang Luzon, lupang pangako ba? Hindi. Ang Visayas, lupang pangako ba? Hindi. Dito sa Mindanao. Ito Mindanao ang lupang pangako. Yutang saad.
Kaibigan, kapatid, ito ang tama. Ang taong nakinig sa The Holy Quadrilogy, tapos hindi siya pumunta rito, tapos gumagawa siya ng mga kasinungalingan, mga kasalanan, tiyak na hindi maliligtas. Kasi kapag pumunta siya rito, mapapasunod ko siya at maituro ang wasto. Maituro ang tama na iyon naman ang utos sa ating Amang Diyos. Sana po malinaw sa inyo at naliliwanagan kayo. Hanggang dito na lamang po tayo tatayo at tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.